Samantala, nagbabala po si Fernando Siringan ng University of the Philippines Marine Science Institute na ang mga proyektong pang-infrastruktura gaya po ng flood control ay maaaring magdulot ng matinding panganib sa klima kung walang sapat na batayan at maigpit na environmental safeguards. Sinabi rin po ni Siringan na maraming proyekto ng pamahalaan ang nilalampasan o pinahihina ang environmental impact assessment process, bagay na naglalagay sa mga komunidad sa mas malaking panganib. Ayon sa kanya, madalas na inuuna ng dredging at pagtatayo ng konkretong pader na pansamantalang solusyon lamang sa pagbaha. Iminungkahi po niya ang paggamit ng mga nature-based solutions gaya ng pagpapalawak ng ilog, pagpapanatili ng tree cover at pag-adapt ng sponge city innovations gaya po ng permeable pavements, green roofs at water-absorbing parks. Binanggit din niya ang kalagahan ng mga bakawan na nakapagbabawas ng storm wave energy ng hanggang kalahati. Samantala, ginit po ni DNR Secretary Rafael Lotilla ang pangangailangan ng Integrated River Basin at water management programs at inamin na mahina ang implementasyon ng mga nakaraang plano. Anya, kinakailangan ng mas matatag na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan para maiwasan ang pagtatayo ng mga infrastruktura na sumasakop sa mga natural na daluyan ng tubig.